Ang Makati, isang lungsod na walang tigil sa paghinga. Ito ang puso ng pinansya ng Pilipinas, isang gubat ng mga salamin at baka na sumasalamin sa langit at sa walang katapusang ambisyon ng sangkatauhan. Sa bawat pagliit ng sikat ng araw sa mga matatayog, nagusali, nagsisimula ang simponya ng araw. Araw na buhay, ang alingaw-ngaw ng mga dosina ng sasakyan na nagmamadali sa Ayala Avenue, ang malalasang amoy ng kape at iba't ibang pagkain, kalimula sa mga kariton at ang walang patid na daloy ng mga taong nakasuot ng suit corporate at TR. Bawat isa ay tiya isang piraso ng orasan na bahagi ng isang mas malaking makina. Sila ang mga modernong mandirigma, ang mga nagpapatakbo ng ekonomiya, at sa kanilang mga mukha ay mababasa ang kombinasyon ng pagod, determinasyon, at kung minsan, isang pahiwatig ng walang awang pagmamataas. Sa gitna ng kaguluhan at karangyaan na ito, sa labas mismo ng marilag na entrada ng Viridian Holdings isang toring salamin na nagsisilbing testamento sa mabilis na pag-angat ng real estate empire ni Donovan de la Cruz. May isang maliit na figura na tila hindi napapansin. Siya si Mang Ted, isang tindero ng pahayagan at tubig na halos naging bahagi na ng semento kung saan siya nakaupo. Nakalatag sa isang lumang folding chair, ang kanyang mga paninda isang bungkus ng mga pahayagan na may kulay na at isang cooler na puno ng malamig na tubig at sariitrinis ay nakalagay sa kanyang paanan. Tila, naghihintay lang ng mga bibili. Si Mang Ted, o may Tio Alcantara sa kanyang tunay na pangalan, ay may kulubot na mukha na kininis ng panahon at karanasan. Ang kanyang buhok ay puti na. Ngunit ang kanyang mga matatalin at mapanuring mata na nakasaksi na nang hindi mabilang na mga pagbabago sa mundong ito ay buhay na buhay. Tila dalawang bituin na nagmamasid sa paggalaw ng universo. Hindi siya nagsasalita ng marami, ngunit bawat sulyap niya ay may dala itong libong salita, libong kwento. Sa kanya, ang bawat taong dumadaan ay isang bukas na libro, at siya ang tahimik na mangbabasa. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Madalas, hindi siya napapansin. Ngunit kung may nakakapansin man sa kanya, ito'y, madalas, ay may kasamang paghamak. Ang mga batang broker na bagong graduate mula sa mga prestihiyosong universidad na nakasuot ng mamahaling suit at may suot na mga relo na mas mahal pa sa kanyang buong kabuhayan, ay dadaan lang sa kanya na tila isang hangin. Minsan, may magtatapon ng barya sa kanyang paanan, sa halip na iabot ng makayos na tila nagbibigay ng limos sa isang pulubi. Ang iba naman, mapupuno ang mukha ng pandidiri, magtatakip ng ilong, o basta na lang magwawasiwas ng kamay upang palayasin siya, na parang isang istorbo. Hindi ba't hindi na siya pinapayagang magtinda dito? Pulong ng isang babaeng may suot na designer bag sa kanyang kasama. Sabay tingin kay Mang Ted na tila isa itong basura sa daan. Walang reaksyon, si Mang Ted. Patuloy lang siyang nakaupo. Ang kanyang mukha'y walang pinapakita, tila isang estatwa sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang pagdating ni Donovan de la Cruz. Si Donovan, ang CEO ng Viridian Holdings, ay isang lalaking nagtataglay ng lahat ng simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Ang kanyang mga suit ay laging kostong, ang kanyang buhok ay laging perpektong ayos, at ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. O mas tamang sabihin, ang matinding kayabangan. Sa bawat paglabas niya sa gusali, kasama ang kanyang entourage ng mga executive, ang hangin sa paligid niya ay tila nagiging mas mabigat, mas autoritatibo. Guwaldya, sigaw ni Donovan sa isang pagkakataon. Ang boses niya ay matalim na tila talim ng espada. Hindi ba't, sinabi ko, nang ayoko,
nang makita ang matandang iyan dito. Pinabawasan niya ang ganda ng aking gusali. Para siyang mantsa sa malinis na panyo. Lumapit ang gwardya, namutla. Pasensya na po, sir. Hindi po namin siya mapapaalis. Matagal na po siyang nandito. Ngumisi si Donovan, puno ng paghamak. Matagal na? Kaya nga dapat nang tanggalin. Ang mga tulad niya ay pasanin lang ng lipunan. Hindi sila nagdaragdag ng halada. Wala silang silbi, kundi sumipsip sa kayamanan ng iba. Ang mga salitang iyon ay direktang sinaksak sa ere, at bagaman hindi direktang tiningnan ni Donovan si Mang Ted. Ang mensahe ay malinaw. Hindi pa rin gumalaw si Mang Ted. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanliit ng bahagya, isang bahagyang kislap na tila isang kulog sa malalim na kalaliman ng karagatan. Sa kabila ng lahat ng paghamak, may mga sandali na nagpapakita ng ibang aspeto ng buhay ni Mang Ted, isang sisoflasi na naglalantad sa kanyang tunay na pagkaro. Tuwing umaga, kapag dumarating ang matandang janitor na si Aling Nena, lagi niya itong ngingitian at aalukin ng kape na galing sa kanyang thermostat. Si Aling Nena naman, na halos kasing tanda na niya, ay ngingitian siya pabalik. Isang tahimik na pagpapalitan ang paggalang sa pagitan ng dalawang kaluluwang na pagod na sa buhay. Ngunit patuloy pa rin lumalaban. Salamat, Mang Ted. Bulong ni Aling Nena. Ang boses ay pagod. Malaking tulong ito. Minsan, may dadaan na isang construction worker na magbibigay sa kanya ng dagdag na barya para sa dagdag na kape niyo po, Mang Ted. Ngunit agad itong tatanggihan ni Mang Ted. Ayos lang ako, iho. Mas kailangan mo yan. Ang kanyang mga kilos ay tahimik, ngunit may lalim at dinidaan na hindi kayang bilhin ng pera. Isang hapon, habang abala si Donovan sa pagmamadaling lumabas sa gusali, may natanggap siyang tawag sa telepono. Hindi niya alintana, si Mang Ted, na nakaupo lang sa ilang metro ang layo. Ang boses ni Donovan, kahit bahagya lang ang narinig ni Mang Ted, ay puno ng pagmamalaki at kaunting kaba. Oh, ang big deal natin. Kailangan nating matilak na walang magiging abala, sabi ni Donovan. Ang lupa sa labas ng probinsya. Kailangan nating makuha iyon sa lalong madaling panahon. Alam kong maraming mahihirap na pamilya ang nakatira doon, pero maliit lang na presyo iyon para sa potensyal na kita. Kailangan lang nating tiyakin na legal ang lahat ng papeles, kahit na may kaunting pushes, para mapabilis ang proseso. Narinig ni Mang Ted ang huling bahagi ng usapan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang pakialam, ay biglang kumislap ng isang komplikadong emosyon, isang halo ng pagtataka, pagdududa, at isang matandang sakit na matagal nang inilibing. Ang big deal, ang lupa, ang mahihilap na pamilya, at ang kaunting pushes, ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang bakas sa isipan ni Mang Ted. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ng araw at unti-unting nawawala ang mga nagmamadaling tao, may isa pang nagpakita, isang kabataang babae na malinaw na iba sa lahat. Siya si Maya Santos, isang intern sa Deridian Holdings. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pag-asa, ngunit may bahid ng pagod na tipikal sa mga baguhan sa corporate world. Tuwing hapon, bago sumakay sa bus, lagi siyang lumalapit kay Mang Ted. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagtatapon ng barya. Magandang hapon po, Mang Ted. Batin niya, isang ngiti ang sumasabit sa kanyang mga labi. Malamig po ba ang tubig niyo? Bibilihin ko po ang isa. Kinukuha ni Mang Ted ang isang bote ng tubig at ibibigay kay Maya. Salamat, Ineng, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Ingat sa pag-uwi. Salamat din po, Mang Ted,
Sagot ni Maya. Sabay abot ng bayad at isang maliit na dagdag na barya na hindi tinanggihan ni Mang Ted, tila bilang paggalang sa kanyang kabaitan. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng matandang tindero at ng batang intern, mayroong isang koneksyon, isang tahimik na pagpapalitan ng paggalang at pag-unawa na tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman ng paghamak. Habang papalayo si Maya, sinundan siya ng tingin ni Mang Ted. Sa kanyang mga mata, may nakita siyang kapareho ng liwanag na yon, isang munting pag-asa sa isang mundo na tila nalulunod sa kasakiman. Ang kanyang isip ay nagsisimulang gumana. Ang mga piraso ng impormasyon ay nagsisimulang magkabit-kabit. Ang laro, tila, ay nagsisimula pa lamang. Habang papalayo si Maya, sinundan siya ng tingin ni Mang Ted. Sa kanyang mga mata, may nakita siyang kapareho ng liwanag na yon, isang munting pag-asa sa isang mundo na tila nalulunod sa kasakiman. Ang kanyang isip ay nagsisimulang gumana. Ang mga piraso ng impormasyon ay nagsisimulang magkabit-kabit. Ang laro, tila, ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, at sa mga sumunod pang araw, ang Makati ay nagpatuloy sa kanyang walang humpay na sayaw. Ngunit para kay Mang Ted, ang bawat araw ay isang pahina ng isang bagong libro na kanyang binabasa ng tahimik at masinsinan. Ang mga salitang narinig niya mula kay Donovan Bigdil, lupa sa labas ng probinsya. Mahihirap na pamilya. Kaunting pushes ay nagpakulo sa kanyang matagal ng nakabaong alaala. Sa mga sandali ng katahimikan, habang ang araw ay malakas na sumisikat sa mga salamin ng deridian, ang isipan ni Maitio ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang batang lalaki na may suot na maruming barong, naglalakad sa mga lansangan ng tondo. Nagbebenta ng kape at tinapay. Ang kanyang mga kamay ay malalaki at magaspang, ngunit kuno ng pangarap. Naalala niya ang pakiramdam ng paghamak, ang mga ngisi ng mga mayayaman na nagdaan sa kanya, ang mga salitang mahirap lang na tila isang tatak na nakaukit sa kanyang noo. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi, ng pagiging isang bahagi ng lipunan na hindi dapat pansin. Iyon, ang mga araw na pinilit niyang abutin ang kanyang pangarap, isang hakbang sa isang pagkakataon, hindi sa pamamagitan ng pagyapak sa iba, kundi sa pamamagitan ng pawis at sakripisyo. Naalala rin niya ang isang malaking korporasyon noon, isang titan sa industriya ng real estate, na nagplano ring palayasin ang libong mangingisda at magsasaka sa isang baybayin upang itayo ang isang marangyang resort. Inamit nila ang bawat butas sa batas, bawat madilim na lanseta, upang pilitin ang mga tao na ipagbili ang kanilang lupain sa napakababang halaga. Pinapanood niya noon ang mga taong nawalan ng tirahan, nawalan ng kabuhayan, na tila wala silang karapatan sa sarili nilang lupa. Ang galit at kawalan ng katarungan na naramdaman niya noon ay hindi kailanman nawala. Bagkus ay naging ugat ng kanyang determinasyon na gamitin ang kanyang kayamanan at impluensya para sa tama. Hindi lamang siya nagtatago upang subukan ang pagkatao ng mga tao sa kanyang paligid. Ito rin ay isang paraan upang obserbahan ang kasalukuyang lipunan, ang mga bagong mukha ng korporasyon, ang mga bagong Donovan ng henerasyong ito. Gusto niyang malaman kung nagbago ba ang mundo o kung ang mga lumang kasakiman ay nagtatago lamang sa ilalim ng mas pinong kasuotan. Gusto niyang mahanap ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Posible bang maging mayaman nang hindi sinisira ang buhay ng iba? Posible bang magtagumpay ng may dangal? Sa loob ng Deridian Holdings ng kapaligiran ay nagiging mas mainit. Si Donovan de la Cruz ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kumpiyansa ay lumalabas sa bawat salita at kilos.
Ang kanyang mga plano para sa big deal ay lumalaki at kasama nito ang kanyang walang pakundangan sa etika. Kailangan nating mapabilis ito, sabi ni Donovan sa kanyang mga executive sa isang pulong. Walang anumang bakid. Kung may mga pamilyang hindi pumayag sa ating alok, kailangan nating hanapan ng ibang paraan. Siguraduhin ninyo na ang legal team ay may sapat na creative solutions. May isang senior legal counsel, isang veterano na si Attorney Reyes, na bahagyang umiling. Sir, kailangan nating maging maingat sa mga provision ng Agrarian Reform Law. May mga karapatan ng mga nagbubukid at mangingisda na nakatira sa lupa na iyon. Ngumisi si Donovan, ang kanyang ngiti ay puno ng paghamak. Attorney Reyes, alam ko ang batas. At alam ko rin na ang batas ay nababaluktot. Ang kailangan lang natin ay mga taong marunong bumaluktot. Ang tagumpay ay magbibigay katarungan sa lahat ng paraan. Sa dulo, sino ang magrereklamo kung mayroon tayong milyon sa bangko? Ang kanyang tingin ay matalin, isang babala, sa sinumang maglakas, loob, natutol. Ang iba pang executive ay yumuko na lamang, walang sinuman ang naglakas, loob na hamunin ng CEO, na lalong nagiging despotsiko. Para kay Donovan, ang moralidad ay isang balakid lamang sa kanyang pag-akyat sa tuktok, isang luhong hindi niya kayang bayaran sa kanyang paghahangad ng kapangyarihan. Sa labas ng gusali, si Mang Ted ay patuloy sa kanyang tahimik na pagmamasid. Ang kanyang mga mata ay tila mga scanner, walang lumalampas sa kanyang paningin. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga empleyado habang sila ay lumalabas para magmerienda. Ang kanilang mga boses ay puno ng pagod at kaunting takot. Narinig mo ba? Ang deal sa Laguna. Ang daning tanong sa mga papeles, bulong ng isang babae sa kanyang kasama. May mga nagsasabi na ang lupa ay may mga overlapping claim o may mga problema sa ancestral domain. Minsan, may makikita siyang mga tinapon na dokumento sa basurahan malapit sa gusali, mga drafts ng memo, mga printout na may mga cross-out na numero. Kahit hindi niya direktang binabasa ang mga ito, ang kanyang matatalas na mata ay nakakapansin ng mga susing salita, pangalugo, o mga petsa na nagbibigay ng pahiwatig. Nakikita niya ang pagtaas ng dalas ng pagdating ng mga partners na may mga mukha ng pag-aalala. Ang kanilang mga boses ay laging mahina habang papasok sa liridian. Ang lahat ng ito ay parang mga piraso ng isang puzzle. At si Mang Ted, ang matandang henyo ng pananalapi, ay tahimik na binubuo ang buong larangan. Unti niyang nararamdaman na mayroong isang malaking butas, isang legal na lanseta na pinagsisikapan ng Daridian na itago sa likod ng kanilang engranding deal. Isang bagay na hindi lamang magdudulot ng problema sa kumpanya, kundi magdudulot ng matinding pinsala sa mga mahihirap na pamilya na nakatira sa lupaing iyon. Habang lumalalim ang mga araw, si Maya Santos ay lalong nakaramdam ng pagkabahala. Bilang isang intern, maliit pa lamang ang kanyang mga gawain. Ngunit sa paghahanda niya ng mga ulat at dokumento para sa Madiel, mayroon siyang napapansin na mga kakaibang detalye. Ang mga numero ay tila masyadong perpekto. Ang mga deadline ay tila masyadong madali pa sa isang komplikadong transaksyon. At mayroong mga instruction mula sa itaas na tila nagtutulak sa kanya na maglagay ng mga impormasyon na hindi gaanong malinaw. Hindi niya palubos na naiintindihan ang buong lawak ng problema, ngunit ang kanyang malinis na konsensya ay nagsisimulang sumigaw ng babala. Ang kanyang moralidad ay pinipilit na bumaluktot, at ang pakiramdam na ito ay bumabagabag sa kanya. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, ang kanyang mga hakbang ay automatikong lumiko patungo sa kinauupuan ni Mang Ted.
Hindi niya kayang sabihin sa matanda ang mga detalye ng kanyang trabaho, ngunit ang kanyang mga mata at ang kanyang pangkalahatang pag-aalala ay hindi nakaligtas sa matandang negosyante. Magandang hapon po, Mang Ted. Bati niya isang hapon, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng pagod. Ang init po ng ulo ko ngayong araw. Inabutan siya ni Mang Ted ng malamig na tubig. Ang buhay ay minsan parang mainit na kape, inen. Minsan kailangan mong palamigin muna bago mo mainom ng buo. Ngumiti si Maya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Parang ganoon na po. May mga bagay po kasi akong nakikita na. Hindi po yata tama. Pero wala po akong magawa. Tiningnan siya ni Mang Ted. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang isang mabuting tao, ineng, ay laging marunong makinig sa kanyang puso. Kahit gaano kalakas ang ingay sa labas, ang bulong ng konsensya ay laging pinakamalinaw. Hindi na nagtanong pa si Mang Ted, at hindi na rin nagpaliwanag pa si Maya. Ngunit sa mga simpleng salitang iyon, naramdaman ni Maya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng Viridian. Si Mang Ted ay naging kanyang tahimik na kanlungan, isang matandang puno na nagbibigay ng lilin sa gitna ng aalab na disyerto ng korporasyon. Ang kanyang mga payo ay simple, ngulit may bigat ang karunungan na matagal nang nawawala sa mundo na puno ng kasakiman at ambisyon. Habang papalayo si Maya, ang mga salita ni Mang Ted ay nagpatuloy na umalinaw-ngaw sa kanyang isip. Ang bulong ng kanyang konsensya ay lalong lumalakas at ang pag-aalinlangan niya sa etika ng Viridian ay lalong nagiging malinaw. Ang laro, tila, ay hindi lamang sa pagitan ni Donovan at ng mga mayaman, kundi pati na rin sa loob ng puso ng bawat isa. At si Mang Ted, ang matandang agila, ay handang maghintay, handang kumilos, sa tamang panahon. Ang Makati ay patuloy sa kanyang nakakabinging sinkon ng ambisyon at pagmamadali, ngunit sa loob ng Viridian Holdings, ang tunog na ito ay unti-unting nagiging isang palakpak ng tensyon. Ang madil na pinapangarap ni Donovan de la Cruz ay nasa tuktok na ng kanyang luro. Bawat araw, lalong tumitindi ang kanyang presyon at lalo siyang nagiging isang despachiko. Sa isang masiglang umaga, habang nagmamadaling pumasok sa lobby ng Viridian, nasukol ni Donovan ang isang security guard na abala sa pag-aayos ng kurbata. Narinig ko na nandito pa rin ang matandang tulubay na iyan. Pagdidiin niya, ang kanyang boses ay malamig at matalin. Ilang beses ko nang sinabi, ayokong makita ang kanyang anino malapit sa aking gusali. Ito ang mukha ng Viridian. Hindi ito tambakan ng mga patapon. Kung hindi siya umalis ng mahinahon, gumamit kayo ng puwersa. Hindi ko hahayaang sirain ng isang walang silbi ang imahe ng aking kumpanya. Ang guard, na nanginginig sa takot, ay daling tumango at nagmamadaling lumabas. Sa labas, si Mang Ted ay nakaupo sa kanyang karaniwang puwesto. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng kaluluwa ng bawat taong dumadaan. Nakita niya ang security guard na lumabas, ang mukha nito ay puno ng pag-aatubili at takot, at alam niyang siya ang pakay. Tumating ang guard at mahinang lumapit. Mang Ted, pasensya na po, pero utos po ni Sir Donovan. Hindi na po kayo pwedeng umupo dito. Kailangan niyo na pong umalis. Tumingin si Mang Ted sa guard, isang malalim na pag-unawa ang nasa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang tingil ay sapat na upang malaman ng guard na naiintindihan niya. Tumango lamang si Mang Ted. Dahang tumayo, at maingat na inayos ang kanyang mga paninda. Hindi siya nagpakita ng galit o sama ng loob.
Tila sanay na siya sa ganitong pagtrato. Lumipat siya ng ilang metro, sa lilim ng isang lumang puno, sa kabilang kalsada, kung saan nakikita pa rin niya ang meridian. Ngunit hindi na siya direktang nakakasira sa imahe nito. Ang maliit na pagbabago sa posisyon ay hindi nakapagpabago sa kanyang determinasyon. Bagkus, lalo lang nitong pinalakas ang kanyang pagmamasid. Mula sa kanyang bagong pwesto, si Mang Ted ay naging mas malalim sa kanyang pag-aalisa. Hindi lamang siya basta nakikinig. Ang bawat bulungan, bawat tingin, bawat galaw ay pinipigan niya para sa impormasyon. Ang kanyang isip, na nagpatakbo ng isang imperyo sa nakaraan, ay nagtatrabaho ng walang tigil. Napansin niya ang patuloy na pagdating ng mga opisyal mula sa Land Registration Authority LRA at Department of Agrarian Reform DAR, ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi kailanman nagpapakita ng kasiyahan o kasiguraduhan. Sa halip, may mga pag-aalala, mga bulungan ng kaso ng lupa at problema sa dokumento. May malaking butas ang mga papeles ng lupa sa Laguna. Bulong ng isang empleyado sa isa pa habang naghihintay ng taxi. Parang may hindi tama sa pagmamay. Ari, o sa paraan ng pagkuha ng meridian noon. Pero pilit itong tinatakpan ni Sir Donovan. Ang mga salitang ito ay sapat na para kay Mateo. Alam niyang may tinatago ang meridian na hindi lamang isang simpleng legal na issue, kundi isang bagay na maaaring magpabagsak sa buong deal. Isang butas na maaaring maging sanhi ng pagkalugi ng mga investors o, mas malala pa, maging sanhi ng pagkawala ng kabuhayan ng mga mahihirap na pamilya na nakatila sa lupa. Nilabas niya ang kanyang lumang sikig na cellphone, isang Nokia na walang kakayahan sa internet o social media, tanging tawag at text lamang. Sa kanyang kamay, ang simpleng gadget na ito ay naging isang makapangyarihang tuol. Hindi siya tumatawag ng mga direktang pangalan. Sa halip, nag-text siya ng mga coded messages sa ilang piling numero. Ano ang estado ng parcel Pito, Laguna? Dating aari ng pamilya Diaz. O, mayroon bang naitalang anumang pending na kaso sa DAL para sa lupain sa Barangay San Juan, Laguna? Hindi niya binabanggit ang meridian. Ngunit alam ng kanyang mga kaibigan, mga dating kasama sa industriya, mga koneksyon sa gobyerno, na may malasakit pa rin sa kanya, kung saan nagmumula ang mga tanong, at kung ano ang hinahanap niya. Ang impormasyon ay dumadaloy pabalik sa kanya, nang hindi nakikita, nang hindi nalalaman. Ang mga piraso ng puzzle ay dahang nagkakabit, sa loob ng meridian. Ang pagkabahala ni Maya Santos ay umabot na sa kanyang lurok. Bilang bahagi ng legal team na naghahanda ng mga dokumento, para sa siya ay binigyan ng mas malaking responsibilidad. Ngunit sa bawat dokumentong kanyang binabasa, sa bawat spreadsheet na kanyang sinusuri, lalong lumalabas ang mga irregularidad. May mga numero na tila ini ay upang magmukhang mas akit ang deal. May mga kasunduan sa lupa na may mga petsa na tila pinilit na ipasok sa mga lumang dokumento. Higit sa lahat, may nakita siyang isang seri ng mga email na nagpapahiwatig ng isang pilit na pagpapalaya sa ilang residente na sinasamahan ng isang pahiwatig ng mga insentibo para sa mga lokal na opisyal. Ang kanyang puso ay bumigat. Ang kanyang konsensya ay nagnangalit. Paano niya kayang isama ang kanyang pangalan sa mga dokumentong ito? Ngunit paano niya din kayang tanggihan ang kanyang trabaho bilang intern, ang kanyang pangarap na maging isang abogada, ay nakasalalay dito. Ang takot na mawalan ng trabaho ay nakikipaglaban sa kanyang malalim na paniniwala sa tama at mali. Kinagabihan, halos walang pag-iisip,
natagpuan niya ang kanyang sarili na lumalapit sa pwesto ni Mang Ted sa ilalim ng puno. Ang matanda ay tahimik na nakaupo, pinapanood ang paglubog ng araw. Mang Ted, bati ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang hinanakit. Ang bigat po ng loob ko. Parang may pumipiga sa aking dibdib. Tumingin si Mang Ted sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan. Ang mundo ng mga negosyante, ay minsan parang isang gubat. Puno ng magalandang halaman, ngunit mayroon ding mga lason na nakatago. May mga bagay po akong nakikita na hindi ko maintindihan, patuloy ni Maya. Halos lumuluha. Mga kasinungalingan po, Mang Ted. Mga taong ginagamit ang kanilang kapangyarihan para manloko, para sakta ng ibang tao. At ako, kailangan kong maging bahagi nito. Hindi niya kayang sabihin ng direkta ang tungkol sa Viridian, ngunit ang kanyang paghihirap ay malinaw. Hinawakan ni Mang Ted ang kanyang kamay, isang banayad na haplos na puno ng suporta. Ineng, ang pinakamalaking kayamanan ng tao ay ang kanyang konsensya. Walang sinuman, gaano man kalakas, ang makakakuha nito mula sa iyo. Kung ang puso mo ay nagsasabi na mali ang isang bagay, makinig ka sa kanya. Ang katahimikan ay minsan mas malakas kaysa sa salita, ngunit ang paggawa ng tama ay laging mas mahalaga. Ang mga salita ni Mang Ted ay tila isang balbas na pumupunit sa kadiliman ng kanyang isip. Nagkaroon ng kaunting liwanag. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang gagawin, ngunit naramdaman niya ang isang uri ng lakas na humihimok sa kanya na pakinggan ang kanyang sarili. Nang labing iyon, habang unting lumalamig ang hangin sa Makati at ang mga ilaw ng gusali ay nagsisimulang sumindi, si Mang Ted ay nakaupo pa rin. Bigla, ang kanyang mga tainga ay tumalas. Narinig niya ang boses ni Donovan de la Cruz. Ang boses na iyon, kahit mayabang, ay nagtatago ng kakaibang kaba. Si Donovan ay naglalakad sa labas ng gusali sa isang pribadong tawag. Hindi niya nakita si Mang Ted sa dilim. Oo, ni Sir Santiago, narinig ni Maitio. Kailangan nating tapusin ito bago maguling araw ng linggo. Ang lahat ay nakasalalay sa pagtakip natin sa isyu ng mga ancestral domain claims. Ang mga tao roon ay mahihirap, madaling suulan o takutin. Ang mga insentibo na inilatag natin sa lokal na munisipalidad ay sapat na upang hindi na sila magsalita. Ang ganda ng plano, di ba? Malaking kita sa atin at ang panganib. Pahala na ang mga maliliit na shareholders kung may lumabas man na problema sa hinaharap. Narinig ni Maitio ang pagtawa ni Donovan, isang tawa na puno ng kasakiman at kawalang hiyaan. Ang bulong ng hangin ay nagdala ng katotohanan. Ang mga piraso ng puzzle ay hindi na lamang mga pahiwatig, sila ngayon ay malinaw na larawan ng isang masamang balangkas. Ang isang bahagi ng lupa na may ancestral domain claims ay illegal na tina-target para sa pagpapaalis ng mga tao na sinusuportahan ng korupsyon sa lokal na pamahalaan at ang panganib ay ipapasa sa mga inosenteng mamumuhunan. Ang mga mata ni Maitio Alcantara, ang matandang agila, ay lumiwanag sa dilim. Ang kanyang pisyonomiya ay nanatiling kalmado, ngunit sa kanyang kalooban, ang isang malalim na desisyon ay nabuo. Ang laro ay hindi lamang nagsisimula, ito ay nagiging mas komplikado, mas mapanganib. At ang matandang agila ay handang lumipad. Sa lilim ng punong balete sa kabilang kalye, hindi na lamang isang tindero, si Mang Ted, kundi isang general na tahimik na nagpaplano ng kanyang diskarte. Ang mga salita ni Donovan na nagpapakita ng kanyang kawalang
iyahan at kasakiman ay sapat na upang tuluyang buuin ang desisyon ni Matthew. Ang impormasyong nakalap mula sa bulong ng hangin, ang ancestral domain, clients, ang korupsyon sa lokal na pamahalaan, at ang planong ipasa ang panganib sa maliliit na shareholders ay naging sandatan niya. Hindi kailangan ni Matthew ng mga malalaking pahayagan o telebisyon para kumilos. Ang kanyang pamamaraan ay mas matalin, mas lihin, mas epektibo. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang lumang sikta ay naging sentro ng isang hindi nakikitang web ng impormasyon at impluwensya. Hindi niya direktang isinumbong ang Veridian. Sa halip, ginamit niya ang mga buo sa kanyang dating network, mga retiradong financial analyst, mga dating abogado na may matalas na mata para sa katiwalian, at mga mamamahayag na kilala sa kanilang integridad. Nagpadala siya ng mga cryptic na mensahe, mga pahiwatig na may amoy na sa isang partikular na deal sa lupa, sa Laguna, na may kinalaman sa mga lumang dokumento at pinilit na pagpapatalsik. Hindi niya binanggit ang pangalan ng Veridian, ngunit ang mga matatalinong isip na ito ay alam kung saan magsisimulang maghukay. Ang mga impormasyon ay dumaloy mula sa kanyang city patungo sa mga taong magagamit ang mga ito nang hindi malalaman na si Mang Ted ang pinagmon. Kasabay nito, nagsimula ang laro sa merkado ng pananalapi. Mula sa isang pribadong, encrypted na linya na konektado sa isang lumang, tiwala niyang broker sa Switzerland. Nagsimula si Metro sa isang serye ng mga kalkuladong galaw. Hindi niya basta binenta ang mga shares ng Veridian. Sa halip, nagsimula siyang short sell ng malaking halaga ng stock sa pamamagitan ng iba't ibang shell corporations. Lumikha ng isang hindi nakikitang presyon sa presyo. Nagpakalat din siya ng mga alingaw sa hangin, mga teorya, ng posibleng legal na issue na nakakabit sa mga malaking proyekto ng development sa Timog, Luzon. Ang bawat galaw ay parang chess piece na inilagay ng perpekto sa isang madilim na chessboard. Ang merkado, nalikas na mahina sa takot at kawalan ng katiyakan ay nagsimulang react. Ang mga maliliit na investor ay nagsimulang alinlangan. Ang mga malalaking pondo ay nagsimulang mag-ingat. Ang presyo ng stock ng Veridian na matagal ng matatag ay nagsimulang magpakita ng mga kakaibang pagbabago. Maliliit na pagbagsak, pagkatapos ay muling pagtaas na nagbigay ng ilusyon na normalidad. Ngunit ang matatalinong mata sa merkado ay nakakakita ng papalapit na bagyo. Habang ang mga anino ng pagdududa ay nagsisimulang sumayaw sa mundo ng pananalapi, si Donovan de la Cruz naman ay abala sa kanyang sariling sayaw ng pagmamayabang. Ganap siyang kumbinsido na ang mag-deal ay isang ganap na tagumpay. Ang mga maliliit na isyu na lumitaw sa mga papeles ay matagumpay na niyang naayos gamit ang kanyang kapangyarihan at impluwensya. Sa kanyang isip, siya ang henyo, ang model ng pagninegosyo. Upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, nag-organisa si Donovan ng isang engranding celebration party sa isang penthouse suite sa tuktok ng Veridian Holdings. Ang buong palapag ay nagningning sa ginto at kristal. Ang mga bisita ay pili, mga miyembro ng board, mga malalaking investor, mga politiko na kanyang pinuri, at mga sikat na personalidad sa lipunan. Ang champagne ay dumadaloy na parang ilog, ang kairia ay sagana, at ang ingay ng tawanan, at uusap ay umalingaw-ngaw sa buong gabi. Nagbigay si Donovan ng isang mayabang na talumpati. Pinupuri ang kanyang sarili sa kanyang visionary leadership at ang walang katumbas na tagumpay na kanyang dinala sa Veridian. Mula sa bintana ng penthouse, habang hawak ang isang baso ng pinakamahal na champagne, sumuliyap si Donovan sa ibaba.
Sa kabilang kalye, sa ilalim ng lumang puno, nakita niya si Mang Ted. Isang maliit na figura. Tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ng nagliliwanag na gusali. Ang tanawin ay sumira sa kanyang perpektong gabi. Ito pa rin ang matandang pulubi na yan. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamuhi. Ang malas niya ay hindi na dapat makita malapit sa aking interyo. Kinaumagahan, bago pa magsimula ang final meeting para sa deal, tinawag ni Donovan ang head ng security. Siguraduhin mong hindi na siya makikita rito. Muli, utos niya, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Kung hindi siya umalis, ipatapon mo siya kung saan siya narapat. Ang kanyang presensya ay insulto sa lahat ng pinaghihirapan natin dito. Siya ay isang walang silbi. Isang pabigit sa lipunan, ang security guard na sanay na sa pagiging diktador ni Donovan ay tumango at daling umayos. Pakiramdam ang bigat ng utos sa kanyang balikat. Ngunit bago pa niya marating ang labas, tahimik nang umalis si Mang Ted. Dala ang kanyang mga paninda. Tila alam na ang mangyayari. Ang kanyang mga mata ay nagtagal ng sandali sa itaas ng beridian. Isang tingin na puno ng kahulugan bago tuluyang lumisan. Samantala, sa loob ng beridian, si Maya Santos ay hindi na makatulog sa gabi. Ang mga salita ni Mang Ted, ang pinakamalaking kayamanan ng tao ay ang kanyang konsensya, ay patuloy na umalingaw sa kanyang isip. Ang mga dokumento, ang mga irregularidad, ang mga email na nagpapahiwatig ng pilit na pagpapalayas at insentibo sa mga lokal na opisyal, lahat ng ito ay bumabagabal sa kanya. Ang kanyang pangarap na maging abogada ay hindi dapat itayo sa pundasyon ng kasinungalingan at katiwalian. Isang araw bago ang huling pagpupulong, gumawa si Maya ng isang mapangahas na desisyon. Tahimik siyang nagsumite ng kanyang resignation letter. Simple ang kanyang dahilan, personal na moral na isyu. Hindi niya idinetali ang kanyang natuklasan. Sa parehong araw, nagpadala siya ng isang anonymous na email sa isang kilalang investigative journalist sa isang lokal na pahayagan. Ang subject, mga katanungan sa moralidad sa isang malaking development project. Ang laman, mga pahiwatig tungkol sa mga lumang dokumento, mga ancestral domain claims, at posibleng corruption sa lupa. Ngunit walang direktang pangalan ng kumpanya o tiyak na detalye, sapat lamang upang magbulot ng pagdududa at magsimula ng isang pagsisiyasat. Hindi niya inaasahan na magbabago ang lahat, ngunit umaasa siyang may magsisimulang magtanong. Pagkatapos ng kanyang huling araw sa beridian, habang paalis siya sa gusali, pakiramdam niya ay magkahalo ang kanyang emosyon. May lungkot dahil inabandona niya ang kanyang pangarap, ngunit higit sa lahat, may malalim na paggaan sa kanyang dibdib. Pinakinggan niya ang kanyang konsensya. Habang naglalakad palayaw, nakita niya ang security head na lumabas, may formalidad, at tila may pinaghahanap. Ngunit si Mang Ted ay wala, nasa kanyang pwesto. Isang pangyayari na tila hindi mahalaga, ngunit may kaunting misteryo sa mga mata ni Maya. Sa mga sumunod na araw, ang mga alingaw tungkol sa Dairian ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga financial blogs ay nagsimulang mag-post ng mga katanungan tungkol sa biglaang pagbaba ng investor confidence sa isang malaking development project. Ang presyo ng stock ng Viridian ay nagsimulang bumaba ng mas mabilis na may mga biglaang pagbagsak na sinundan ang maikling pagtaas. Ngunit ang pangkalahatang trend ay pababa. Ang isang kilalang financial analyst ay naglabas ng isang ulat na nagpapahiwatig ng mga potensyal na legal na panganib sa mga area ng Viridian. Ngunit si Donovan, na abala sa pagpaplano ng kanyang susunod na business venture, at
Ang pagdalo sa mga elitisang social event ay hindi pa rin pinapansin ang mga babala. Inggit lang ang mga iyan, bulong niya sa kanyang assistant habang binabasa ang isang headline na nagtatanong tungkol sa Viridian. Ang maliliit na isda na gustong hilahin ang isang agila. Para sa kanya, ang mga ito ay mga simpleng noise lamang, mga ingay na mawawala kapag opisyal na niyang inihayag ang matagumpay na pagtatapos ng Madiel. Hindi niya alam na ang ingay na ito ay hindi galing sa maliliit na isda, kundi sa isang matandang agila na handang lumipad. Ang laro ay nagpapatuloy at ang mga pusta ay tumataas. Ang araw ay bumangon nang may nakakabulag na kinang sa ibabaw ng Makati na tila isang huling paalala ng kadakilaan bago ang paglubog. Sa loob ng Maranyang Conference Room ng Viridian Holdings, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang tensyon na bumabalot sa hangin. Ang mesa ng mahogany ay napuno ng mga dokumento, mga tablet, at mga baso ng tubig na hindi nagagalaw. Nagsimulang magdatingan ng mga miyembro ng Board of Directors, mga titans ng industriya na may mga mukhang seryoso. Uukit ng kanilang mga aalinlangan sa bawat kunot ng noo. Tumating din ng mga kinatawa ng mga malalaking investor, ang kanilang mga mata ay nagbabantay, handa sa anumang senyales ng kahinaan. Pumasok si Donaldan de la Cruz, ang kanyang aura ng kayabangan ay tila mas maliwanag pa kaysa dati. Ang kanyang mahal na suit ay wang bahid, dungis. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos. At ang kanyang ngiti, bagamat nakakubli ang isang kurot ng nerbiyos, ay sapat pa rin upang magbigay ng impresyon ng kumpiyansa. Sa kanyang isip, ito ang kanyang koronasyon. Ang madil na ito ay hindi lamang magpapatatag sa Viridian sa tuktok ng real estate empire, ito ay magpapatunay sa kanyang henyo. Magandang umaga, mga ginang at ginoo, panimula niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na umaalingaw sa buong silid. Salamat sa inyong pagdalo sa makasaysayang araw na ito. Nagsimula si Donovan sa kanyang presentasyon. Ang bawat side ay maingat na inihanda. Ang bawat figura ay tila perpekto. Pinuri niya ang strategic foresight ng Viridian, ang meticulous due diligence, at ang unparalleled growth potential ng Acquired Properties. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa hangin, nagpipinta ng isang larawan ng walang hanggang tagumpay. Ipinakita niya ang mga projected profits, ang mga bagong merkado na kanilang bubuksan at ang pagsulong na idudulot nito sa ekonomiya. Ang kanyang mga mata ay nagdiwanag. Sa bawat pagpuri, ang kanyang dibdib ay umalsa sa bawat palakpak ng kanyang sariling tagumpay. Ang deal na ito, pagtatapos niya, na may grandiosong kilos, ay hindi lamang isang transaksyon. Ito ay isang testamento sa ating pangikain, sa ating tapang, at sa ating determinasyon na hubugin ang hinaharap ng Pilipinas. Ngunit sa gitna ng kanyang papuri sa sarili, nagsimulang maramdaman ang kakaibang pagbabago sa kapaligiran. Isang sunod na mahihinang tunog ng mga notification mula sa mga cellphone at tablet nang bumalik sa katahimikan. Ilang miyembro ng board ang nagkaroon ng biglaang pagkunot ng noo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanilang mga gadget. Nagkaroon ng mga mahihinang bulungan na parang mga anino na dahang gumagapang sa liwanag. Hindi pa natatapos si Donovan sa kanyang huling kumpiyansang pahayag nang biglang nag-ring ang isang telepono na mas malakas kaysa sa iba. Isang miyembro ng board ang sumagot. Ang kanyang mukha ay pumutla habang nakikinig. Pagkatapos nang hindi na makahintay, bigla niyang inihagis ang kanyang telepono sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ay nagpatahimik sa lahat. Donovan, bulong niya,
Ang kanyang tinig ay puno ng galit at gulat. Ano ito? Sa pader sa likuran ni Donovan, kung saan display ang corporate logo ng Veridian. Biglang flashy ang isang balita mula sa isang financial news channel. Isang headline ang nakasulat sa malalaking titik. Veridian Holdings, nababantayan sa mga irregularidad sa lupa, nakatagong utang. Kasunod nito, ang isa pang headline, nakakatuli rin pagbaba ng presyo ng stock ng Veridian. Mga investor, panik. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga cellphone ay nagsimulang mag-ping ng sabay. Ang mga boses na uutos, ang mga boses na puno ng galit, ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa silid. Lumabas sa mga social media feeds, ang mga screenshot ng mga investigative reports na nagdedetalye ng mga ancestral domain, clients, na binabaliwala, fresh documents na ginamit sa mga transaksyon sa lupa, at isang massive, head na pinlanong ipasa sa mga maliliit na shareholder. Ang mga buho ni Matthew ay tahimik na nagtrabaho, at ang kanilang mga natuklasan ay ngayon ay sumasabog sa mukha ng publiko. Si Donovan, na hanggang ilang segundo lang ang nakalipas ay nasa tuktok ng mundo, ay nakatayo doon, tulala. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng purong takot. Ang kanyang mga mata ay kurap, sinusubukang unawain ang impormasyon na bumubuhos sa kanyang harapan. Ang kanyang seamless na presentasyon ay biglang naging isang nakakabingi na katahimikan sa kanyang isip. Ang presyo ng stock ay bumabagsak, Donovan, sigaw ng isang investor, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. May short sell ng malaking halaga. Sino ang nagbigay ng impormasyon? Ang buong deal ay illegal, sigaw ng isa pang board member, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Ang mga dokumento ay pineke. May mga clients ang mga katutubo sa lupang ito. Sino ang nag-aproba nito? Ang kanyang mga facet issues ay ngayon ay bumabalik, hindi bilang maliliit na abala, kundi bilang mga higanting halimaw na sumisila sa kanyang interior. Ang noise na binaliwala niya ay naging isang sigaw ng paghuhusga. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang maingat na ginawang panaginip ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang madil ay spog ng tuluyan. Ang mga pondo ay biglang inatras. Ang mga potential na partner ay umatras. Ayaw masira ang kanilang reputasyon. Sa halip na maging isang tagumpay, ang Veridian Holdings ay biglang naging sentro ng isang malaking iskandalo. Ang mga tawag mula sa mga regulators ay bumaha sa kumpanya. Ang mga stock na minsan ay matatag, ay bumagsak ng husto, ang bawat tik ng ticker ay isang martilyo na tumatamas sa kanyang puso. Isang krimen ito, Donovan, sigaw ng chairman ng board, ang kanyang boses ay tila kulob. Pinamunuan mo kami sa kapahamakan, ang kumpanya ay nanganganib na malugi. Nakatayo si Donovan doon, ang kanyang mga kamay ay nanininig. Ang init na kanyang naramdaman kanina ay napalitan ng isang lamig na buto. Ang mga pangarap na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon ay nagiging abo. Ang bawat salita ng akusasyon ay isang sipol ng hangin na nagdadala ng mga abo. Mula sa isang visionary leader, siya ay naging isang pinaghihinalaan, isang manloloko, isang kriminal. Ang kanyang pangalan, na minsan ay binabanggit ng may paggalang, ay ngayon ay binabanggit ng may paghamak. Sa labas ng conference room, sa mga elevator, at sa lobby, ang balita ay kumalat na parang wildfire. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang ilan ay umiyak. Ang iba ay iimpake na ng kanilang mga gamit. Ang kinabukasan ng Veridian ay malabo.
Ang kanilang mga trabaho ay nakasabit sa alanganin. Ang mga pangarap ng bright future na ipinangako ni Donovan ay naging isang bangungot sa loob lamang ng isang umaga. Sa wakas, pagkatapos ng isang matinding barrage ng mga tanong, akusasyon, at paghamak, si Donovan ay pinayagan ng umalis. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang buong katawan ay tila pinitiga. Ang dating matuwid na tindig ay yumuko. Ang kanyang mga balikat ay nakababa. Ang kanyang mukha ay putla. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kinang na minsan ay naroon ay nawala na. Napalitan ng isang walang katapusang kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Naglakad siya palabas ng Meridian Holdings. Ang gusali na minsan ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at ambisyon. Ngayon, sa kanyang mga mata, ito ay tila isang mausoleum, isang lapida sa libingan ng kanyang mga pangarap. Ang mga marbled floor na kanyang minsan ay tinapakan ng may pagmamayabang, ay ngayon ay tila napakalawak at walang katapusan. Ang bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Ang mga gwardiya sa lobby na minsan ay yumuyukod sa kanyang presensya, ay ngayon ay tila umiiwas ng tingin. Ang mga empleyado na kanyang nakasalubong ay hindi naglakas loob na tumingin sa kanya, o kung tumingin man, ang kanilang mga mata ay puno ng galit, paghamak at takot. Ang dating maingay na lobby ay tila tahimik. Ang kanyang mga hakbang ay ang tanging naririnig na tunog. Isang huling uwi ng isang natalong general. Pumunta siya sa rotating door. Ang kanyang isip ay blangko. Ang kanyang damdamin ay suglatan. Nang lumabas siya sa may entrance, ang sikat ng araw sa Makati ay tumama sa kanyang muka. Ngunit hindi nito kayang itago ang dilim sa kanyang puso. Ang ingay ng trapiko, ang huni ng mga tao, ang lahat ay tila malayo, tulad ng isang eko sa isang walang laman na bulwagan. Ang kanyang dating arogante at matigas na tingin ay nawala na. Ang kanyang mga balikat ay nakababa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyong, at ang kanyang mga mata ay malayo, nakatingin sa kawalan. Si Donovan de la Cruz ay naglalakad sa kalsada, hindi na bilang ang mayabang na CEO ng Meridian Holdings, kundi bilang isang anino lamang ng kanyang dating sarili, isang gumuho na imahe ng ambisyon at kasakiman, isang di malilimutang paalala ng ang pagbagsak ng agila. Wala ng kapangyarihan sa kanyang mga mata, wala ng pagmamayabang sa kanyang tindig. Ngayon, ang tanging naroon ay ang purong pagkasira at ang bigat ng pagkabigo. Nang tumawid si Donovan sa umiikot na pinto, ang sikat ng araw sa Makati ay tumama sa kanyang mukha, ngunit sa mga oras na ito, hindi ito nagbigay ng init. Sa halip, tila ito ay isang matalas na ilaw na nagbubunyan ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ang ingay ng trapiko, ang mga boses ng mga naglalakad, ang lahat ay tila lumulutang sa malayo, parang isang malabong alingaw. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, bawat isa ay tila nagdadala ng bigat ng isang libing. Ang dating tigas ng kanyang tindig ay naglaho, napalitan ng isang pagkalugmok na nagpapakita ng kanyang pagkatalo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalugmok, isang bagay ang pumuko sa kanyang naguguluhan na isipan. Hindi kalayuan sa paanan ng Meridian Holdings, kung saan nakasanayan niyang makita ang marumi at pulit na figura ni Mang Ted, may nakatayo ngayon na isang itim na Mercedes-Benz class, isang kotse na sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan na mas mataas pa sa kanyang sarili. Ang pintuan ng sasakyan ay nakabukas at sa tabi nito, hindi ang kanyang karaniwang driver, kundi isang lalaki sa isang formal na suit, nakatayo ng matuwid at propesyonal. At doon, nakatayo sa tabi ng kotse,
Hindi ang Mang Ted na kanyang kinamuhian, kundi isang lalaking nagtataglay ng hangang dignidad. Ang kanyang buhok ay pilak, maayos na sinuklay, ang kanyang suwit ay walang bahid, tungis, at ang kanyang tindig ay nagpapahayag ng isang kapangyarihan na tahimik, ngunit hindi mapagkunwari. Sa ilalim ng payat na ilaw ng araw, ang kanyang mukha ay pamilyar, ang parehong makunat na balat, ang parehong matalas na mata na sumisid sa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Donovan na parang sinampal siya ng isang hindi nakikitang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sinusubukang ayusin ang imahe sa harap niya. Hindi ito posible. Ito ang parehong mukha ng matandang tindero na kanyang pinagtatawanan, pinahiya, at paulit-ulit na pinatalsik sa harap ng kanyang gusali. Ngunit paano? Bakit? Ang matandang pulubi. Siya, ang lalaki, Mateo Alcantara, ang matandang agila, ay dahang lumingon kay Donovan. Walang pagmamalaki sa kanyang mga mata, walang paghahambog sa kanyang ngiti. Sa halip, mayroong isang malalim na unawa, isang kalaliman na nakakaintindi ng bawat sugat, bawat ambisyon, bawat pagbagsak. Ang kanyang tingin ay tila nagpapahiwatig ng 1,000 kwento. 1,000 aralin na inukit sa kanyang kaluluwa. Naging bato si Donovan. Ang kanyang mundo, na sumisira na, ay tuluyang nawasak sa kanyang mga paa. Ang bawat tiraso ng kanyang kayabangan, ng kanyang pagpapahalaga sa sarili, ay nawala. Ang matandang lalaking ito, na kanyang itinuring na isang nuisance, isang parasite, isang walang saysay na anino sa ilalim ng kanyang kadakilaan. Siya pala ang kamay na nagwasak sa kanya. Ang lahat ng impormasyon, ang lahat ng galaw na kanyang ginawa sa kanyang sariling kapahamakan, ay nakita at ginamit. Si Mateo, sa isang tahimik na kilos, ay sumenyas sa kanyang driver. Ang driver ay sumakay na sa kotse. Ngunit bago pumasok si Mateo, gumaling siya muli kay Donovan. Ang kanyang boses, na minsan ay mahina at halos hindi naririnig bilang Mang Ted, ay ngayon ay matatag, puno ng awtoridad, ngunit mahinig ng isang guro na nagbibigay ng huling aral. Maraming salamat sa lahat ng impormasyon mo, binata. Sabi ni Mateo, ang kanyang mga salita ay tumagos sa buto ni Donovan. Ang tunay na kayamanan ay hindi na susukat sa pera lamang. Hindi na makatayo si Donovan. Ang kanyang mga tuhod ay tila gumumo. Ang mga salita ay tumatak sa kanyang utak. Bawat isa ay isang martilyo na tumatama sa kanyang dating pagpapahalaga sa sarili. Ang paghamak na kanyang ibinigay sa matandang lalaki ay bumalik sa kanya, hindi bilang puot, kundi bilang isang nakakatakot na katotohanan. Ang kanyang pagkalugi ay hindi lamang pinansyal, ito ay moral. Ito ay isang pagbagsak ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang ambisyon, ang kanyang pagiging henyo, lahat ay naging abo sa harap ng isang lalaking kanyang minamaliit. Naramdaman niya ang init ng kahihiyan na umakyat sa kanyang leeg, masakit at hindi mapigyan. Nais niyang sumigaw, magtanong, humingi ng paliwanag, ngunit walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang dila ay parang namanhid. Ang lahat ng kanyang pagmamayabang, ang lahat ng kanyang pagiging matalino ay walang silbi ngayon. Siya ay nakatayo doon, isang lalaking nawalan ng lahat, sa harap ng isang lalaking kanyang tilangkan na tapakan. Si Mateo ay sumakay sa Mercedes, ang pinto ay dahang sumara, sa likod niya. Ang tunog ay tila huling martilyo sa kabaong ng pagmamayabang ni Donovan. Ang sasakyan ay dahang umalis, lumulutang sa daloy ng trapiko ng Makati, nawala sa paningin. Naiwan si Donovan na nag-iisa
sa gitna ng sikat ng araw, na ngayon ay tila nagpapaliwanag sa kanyang pagkawasak. Ang gusali ng Beridian sa likuran niya ay tila mas mataas at mas mapanuri kaysa dati, isang silent judge sa kanyang pagbagsak. Hindi kalayuan, sa gilid ng kalsada, nakatayo si Maya Santos, naghihintay ng bus. Ang kanyang isipan ay puno ng pagkabalisa, ngunit may bahid din ng bagong nahanap na pag-asa matapos niyang iwanan ang Beridian. Nakita niya ang pagbagsak ni Donovan, ang kanyang malungkot na paglabas sa gusali. Nakaramdam siya ng isang kurot ng awa, ngunit may haluring pagpapatunay na tama ang kanyang desisyon. At pagkatapos, nakita niya si Matthew Alcantara. Sa una, naguluhan si Maya. Hindi niya akalain na makikita niya ang isang matandang lalaking napakakisig na nakatayo sa tabi ng isang mamahaling kotse sa ganitong oras. Ngulit nang lumingon ng lalaki, nakita niya ang mukha, ang parehong mukha ni Mang Ted. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi paniwalang pagkagulat. Ang Mang Ted na nagbebenta ng tubig, ang Mang Ted na kanyang kinausap, ang Mang Ted na nagbigay sa kanya ng payo sa mga oras ng kanyang pagdududa. Siya pala si Matthew Alcantara, ang matandang agila, ang alamat na pinag-uusapan sa mga koridor ng Makati. Ang bawat piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit. Ang kanyang tahimik na pagmamasid, ang kanyang malalim na mga mata, ang kanyang mga salita tungkol sa paggawa ng tama, ang kanyang kakayahan na palaging naroon sa tamang oras na tila alam ang kanyang mga pinagdadaanan. Siya ay hindi lamang isang tindero. Siya ay isang guro, isang bantay, isang hukong na naghihintay. Naramdaman ni Maya ang isang halong emosyon, pagkabigla, paghanga, at isang nakakapagpapalaya na pakiramdam ng paglaya. Naramdaman niyang tama ang kanyang desisyon na umalis, na tama ang kanyang pagdinig sa kanyang konsensya. Ang Mang Ted na kanyang kilala ay hindi lang isang mahirap na tindero na nangangailangan ng awa, siya ay isang makapangyarihang tao na naghahanap ng katotohanan, ng integridad. Ang kanyang mga munting gawa ng kabaitan ay hindi napansin. Ang kanyang pagiging simple ay isang sining. Ngayon, nakita niya ang tunay na kapangyarihan, hindi sa mga gusaling naglalakihan, o sa mga kumikinang na kotse, o sa mga titulo ng CEO, kundi sa karunungan, integridad, at pagmamalasakit na ipinakita ng isang matandang lalaki na nagpanggap bilang isang tindero ng kalye. Si Matthew Alcantara ay hindi lamang nagpabagsak ng isang imperyo, ipinakita niya ang isang aral na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Ang bus ni Maya ay dumating, at sumakay siya. Ngunit ang kanyang pananaw sa mundo ay nagbago magpakailanman. Hindi na niya titingnan ang Makati sa parehong paraan. Ang mga maliliit na tao sa kalsada ay maaaring magtago ng malalaking kwento. At ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa kapal ng kanilang pitaka, kundi sa kalaliman ng kanilang kaluluwa. Nang humupa ang alikabok ng iskandalo, ang Makati, na dating nagsilbing yugto ng pagbagsak ni Donovan de la Cruz, ay patuloy na umikot sa sarili nitong mabilis na ritmo. Ngunit para kay Donovan, ang mundo ay bumagal, nagdulot ng isang matalin at hindi mabata na paghaharap sa kanyang sarili. Ang dating mataas na tore, ang Meridian Holdings, ay hindi na nagsisilbing palatandaan ng kapangyarihan, kundi isang monumento sa kanyang kabiguan, isang paalala ng kanyang matinding pagkalugmok. Ang mga balita ay mabilis na kumalat, ang mga headline ay pumupunit sa kanyang reputasyon. Ang dating prinsipe ng Makati, ngayon, ay isang puso ng kahiyaan. Sigaw ng isang pahayagan. Meridian Holdings, biktima ng sariling gahaman na pamumuno. Ang isang ulat ay nagsiwalat. Si Donovan,
na dati kinikilala bilang isang henyo sa mundo ng korporasyon, ay biglang naging isang pinandidirihang tao, isang simbolo ng pagkakamali at pagiging walang moralidad. Ang kanyang pangalan, na dati binabanggit na may paggalang at takot, ay naging bulungan ng paghamak. Sa loob ng kanyang apartment, na dating sentro ng kanyang karangyaan, ngunit ngayon ay tila napakalamig at napakalawak. Nagpakulong si Donovan. Ang mga pader ay tila nagsasara sa kanya, ang bawat kagamitan ay sumisigaw ng kanyang dating kayabangan. Wala na ang mga tawag mula sa mga mamumuhunan. Wala na ang mga imbitasyon sa mga eksklusibong hapunan. Ang kanyang telepono, na dati patuloy na umaanda, ay tahimik na ngayon, isang walang silbing piraso ng teknolohiya. Ang mga legal na pagtatanong ay nagsimula. Hindi sapat upang siya'y mabilanggo agad, ngunit sapat upang tuluyang durugin ang kanyang natitirang dignidad. Ang bawat panong, bawat paratang, ay isang martilyo na tumatama sa pader na kanyang itinatayo sa kanyang sarili. Ang pinakamatinding parusa para kay Donovan ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng kanyang pagkakakilanan. Siya ang taong nagtataglay ng lahat. At ngayon ay wala siyang matandaan na kahit ano na kanyang nagawa, na tunay na makabuluhan. Ang mga taong dati kanyang minamaliit, ang mga tindero, ang mga driver, ang mga simpleng manggagawa, ay ngayon ay tila mas mayaman kaysa kanya sa paraan ng kanilang kaluluwa. Ang kanyang pagkasuklang sa Mang Ted ay bumalik sa kanya, hindi bilang puot, kundi bilang isang matinding kahihiyan. Ang mga salita ni Mateo, ang tunay na kayamanan, ay hindi nasusukat sa pera lamang. Ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isip, bawat isa ay isang tusok sa kanyang nabubulok na konsensya. Sa mga gabing walang tulog, muli niyang naaalala ang mukha ni Mang Ted, ang mga mata na nakakakita sa bawat lihim niya. Nakita niya ang kanyang sarili na uutos sa mga security guard na paalisin ang matanda. Tinatawag siyang pabigat sa likunan. Ngayon, sino ang mas malaking pabigat? Hindi lamang siya nawalan ng lahat, kundi binuksan din sa kanya ang isang mundo na dati hindi niya pinapansin, isang mundo ng mga taong nagpupunyagi, ngunit may dignidad na hindi niya kailanman naunawaan. Ang paghahanap niya ng mga pangunahing halaga ng buhay ay nagsisimula pa lamang, isang mahaba at masakit na paglalakbay sa kawalan, walang katiyakan kung saan siya hahantong o kung makakahanap pa siya ng anumang kapayapaan. Samantala, sa isang malayong sulok ng Makati, nagbukas ang isang bagong kabanata. Para kay Mia Santos, ang alis niya sa Veridian Holdings ay isang pagtalon sa kawalan, ngunit ang pagkatuklas niya sa tunay na pagkataon ni Mang Ted ay nagbigay sa kanya ng isang hindi inaasahang lakas. Ang karunungan ng matanda na itinago sa likod ng isang simpleng anyo ay nagtanim ng isang binhi sa kanyang puso. Hindi nagtagal, nakahanap si Maya ng isang trabaho sa isang non-profit organization na nakatuon sa pagtulong sa mga komunidad na apektado ng hindi patas na pagpapaalis ng lupa. Ang kanyang dating karanasan sa Veridian, bagamat masakit, ay nagbigay sa kanya ng isang natatanging pananaw sa mga taktika ng mga korporasyon na nagbigay daan sa kanya upang maging mas epektibo sa kanyang bagong papel. Ngayon, sa halip na maghanda ng mga dokumento para sa mga mapalinlang na kasunduan, naghahanda siya ng mga legal na papeles upang protektahan ang mga mahihina, nagsisilbing tulay sa pagitan ng batas at ng mga taong walang boses. Ang kanyang bawat araw ay puno ng kahulugan. Nakikipag-ugnayan siya sa mga pamilyang nanganganib na mawalan ng tirahan, nakikinig sa kanilang mga kwento, at nakakita ng sarili niyang mga takot at aalinlangan sa kanilang mga mata. Ang pagkabukas, alag,
at pagiging simple ni Mang Ted ay naging kanyang gabay. Naalala niya ang mga sandali ng katahimikan sa gilid ng kalsada, ang mga simpleng salita ng paghihikayat, na ngayon ay naging isang puwersa sa likod ng kanyang mga aksyon. Si Maya ay hindi lamang isang empleyado, siya ay naging isang tagapagtaguyod, isang boses para sa mga walang boses, isang testamento sa kapangyarihan ng kabaitan at integridad. Siya ay naging isang halimbawa ng henerasyong handang tumayo para sa tama, na handang labanan ang kasamaan, na nagsusumikap para sa isang mundong hindi sinusukat ang halaga ng tao sa pamamagitan ng kanilang kayamanan. Sa isang lugar na malayo sa ingay ng Makati, sa isang tahimik na bahay na napapalibutan ng malalagong halaman, si Matthew Alcantara ay nagpatuloy sa kanyang pagiging ang matandang agila, ngunit ngayon, mas malaya na ang kanyang espiritu. Ang kanyang misyon ay natapos na, hindi sa pamamagitan ng galit o paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng isang matalas na paggamit ng kanyang katalinuhan at ng kanyang impluwensya. Nakita niya ang pagbagsak ng Beridian, hindi bilang isang tagumpay sa kaaway, kundi bilang isang kinakailangang pagwawasto sa isang sistemang nagpapahintulot sa pagiging walang konsensya. Ang kanyang mga umaga ay ginugol sa pagbabasa ng mga libro, inom ng kanyang kape, at pagmamasid sa kanyang hardin. Ang kanyang isip ay nanatiling matalas, at minsan ay ugnayan siya sa mga matatandang kaibigan, mga retiradong abogado, ekonomista, at iba pang mga negosyante na may kaparehong pananaw. Ang kanilang mga uusap ay umiikot sa pagbuo ng isang mas patas at mas makataong mundo ng negosyo, kung paano maiiwasan ang susunod na dunogan, at kung paano mapapangalagaan ang mga mayanang hinaharap. Si Matthew ay naniniwala na ang kanyang ginawa ay hindi lamang isang pagpaparusa. Ito ay isang paghahasik ng pag-asa. Ang kwento ni Matthew, ni Donovan, at ni Maya ay nagsilbing isang matalim na paalala, ang mga aksyon na walang moralidad, gaano man kaganda ang pagkakatago, ay mayroon pa ring malalim na presyo na dapat bayaran. Ang karma, o ang batas ng sanhi at epekto, ay hindi nagtatangi ng tao, maging mayaman o mahirap. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, sa dami ng arian, o sa taas ng katungkulan. Sa halip, ito ay nasusukat sa integridad, sa karunungan, at sa pagmamalasakit. Ang sikat ng araw sa Makati ay patuloy na lumulubog. Sa bawat pagtatapos ng araw, nagpipinta ng gininduang kulay sa mga matatayom na gusali. Ang ingay ng trapiko, ang huni ng mga busina, ang halakhak ng mga tao, lahat ay patuloy. Ngulit ngayon, para sa mga nakarinig ng kwento, para sa mga nakasaksi sa pagbagsak at pagbangon, ang Makati ay hindi na lang isang sentro ng negosyo. Ito ay isang canvas ng mga kwento, kung saan ang bawat simpleng tindero, bawat manggagawa, bawat taong dumadaan ay maaaring magtago ng isang malalim na kwento, isang mahalagang aral. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi kailanman nasusukat sa kapal ng kanilang pitaka, kundi sa kalaliman ng kanilang kaluluwa at sa mga bakas na kanilang iniwan sa mundo. At sa bawat bagong umaga, may bagong asa na ang aral ng ang matandang agila ay magpapatuloy na lumipad, nagbibigay liwanag sa mga landas ng mga taong naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay.